Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is May Chang Amer from Japan, Kabayan Capricorn. Sorry, na busy si ate. This reading is for you. Tingnan natin ang tao nakakonect sa'yo at saka ano pa makikita natin sa October 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher. At sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakakataba ng puso yung mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, maraming salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, gusto nyo ma-content, all the details is in description below, pakicheck na lang. No? Energy reading tayo ha. Tingnan natin, ano ang iyong energy? October 2025, Capricorn. Ano pong ibig niyo sabihin? Energy mo, oh. The Devil. Okay, ang energy mo, this October, no, magkakaroon o may mga bagay ka na maiisip. No? May mga bagay na gusto mo i-pursue, pero maaaring yun is pag-iisipan mo siyang maigi. Ganyan. Tingnan ko nga. Hati ito ah. Hati siya. Naku, hati nga. Hindi nga ako nagkamali. Hati ang iba. Hindi lahat to. Sa iba dito, ang nakikita ko sa inyo, magkakaroon kayo ng bagong tatahakin, no, na situation in life. Sa iba naman sa inyo, ang energy nyo, may mga bagay man na may isip kayo. May mga sitwasyon na gusto nyo i-pursue, pero hindi siya mapupursue. May mga gusto kayong sabihin, maaaring hindi nyo masasabi. Or pananahimik ito, no, sa nakikita ko dito. And then, it's more on thinking ang nakikita ko sa dito. Marami kang isipin, may imbalance yung iba, no, sa nakikita ko dito. It's more imbalance eh. Basta nyo, you're feeling trapped, stuck in a situation in life. Puro pag-iisip. Ako nakikita sa'yo. Mag-ingat ka na lang dito sa sitwasyon mo kasi may mga tao na, may tao or mga tao na masama ang thinking nila sa'yo. Mag-ingat ka lang. Tsaka mag-ingat ka lang sa decision mo ha. May mga sitwasyon na pipilitin mo lang balansihin. Alam mo yung kahit na medyo toxic yung place mo, toxic yung situation mo, magiging more impatient ka or hindi ka na lang papatol kung may kakaroon ng mga aberya, ganyan. Kasi piliin mong hindi magsalita o manahimik. Ano ang parating sa kanya? May mga tao na hindi magiging compatible sa iyo. Andun din yung may mga tao hindi kayo magkakasundo o kaya may mga tao na pwede kang gamitin. Ganun. Hindi siya same page. Sa iba dito, break up to no? Yan. Tingnan natin parating sa kay Capricorn. Ano ba yan? Ba't ganyan? Ano bang iniisip mo? Okay, parating sa'yo. Parating sa'yo, mayroong... Kasi there's a new beginning in life. May babaeng makipag-usap sa'yo. Babae. Sa iba sa inyo, siguro maaga kayo nagigising. O kaya 3 o'clock, o kaya ipagising-gising kayo sa gabi, ganyan. May mga bagay na inisip kayo. Parating din sa'yo, may mga worrying situation. May mga i-worried ka. May mga alalahanin ka. No? Andito din na parating sa'yo, merong kang marireceive na gift or tulong or pera. Pwedeng ganun. There's an achievement. Ako na nakita. There's a good news and an achievement situation. Or maybe you are thinking about sana ma-achieve ko to, sana matapos na to, sana ganito, sana ganyan. Sana maging okay na. Sana magbayad na ng utang, yun ang utang sa akin. Yung mga ganun sitwasyon. Yan ang mga parating sa iyo.
Kung sa iba naman sa inyo, may tao dito na, baka magbabayad na siya ng utang sa'yo. Kasi you will receive something eh. May ma-achieve ka raw eh. May ma-achieve ka raw. Tapos may babae doon na makipag-usap sa'yo. Maari din na parating sa'yo is may malalaman kang katotohanan with someone. Pwede rin na vice versa, ikaw magbibigay ng bagay na yun o na sitwasyon, gift man yan, or advice, or support, or someone's giving you advice and support. Yun na nakita ko. Sa iba siya may mga pag-uusapan kayo related to a money. Okay. Ano ang dapat iwasan? Siguro yung babae na yun, may pag-uusapan kayo related to a money. Dapat iwasan. Ayan na nga oh. Okay, dapat mong iwasan. Siguro iwasan mo yung sitwasyon na matalo ka ng emotions mo. Ganyan, iwasan mo yun. Iwasan mo na hindi ka magkaroon, mapanghinaan ka ng loob. No, give your tibay ng loob. Kumbaga, you need to move on. Siyempre, iwasan mo yung ma-uncontrol ka ng sitwasyon, mga puot, katamaran, magkaroon ka ng distraction sa mga bagay na gusto mo desisyonan, sa mga bagay na gusto mo i-pursue. And also, wag kang mawawalan din ng pag-asa, no? Kung ano may mga bagay na gusto mo i-pursue, sabihin, gawin, desisyonan, fokusan, maging devoted dun sa bagay na yon, kailangan mong gawin, no? Iwasan mo. Siyempre, ingat ka rin sa ano, no? Sa decision. And mag-trust ka sa intuition mo dito. Saka sa salita din, siyempre, no? Kasi, kapag pabigla-bigla ka rin na sasabihin mo, baka ikabigla mo rin yun na masaktan ang both, di ba? Ikaw at siya, kung sino man to. Iwasan mo, mas stagnant siyempre, no? Yung lack of direction ka, iwasan mo yun. Yung mamanipulate ka ng sitwasyon, isa rin yun. Siyempre, kung may mga nararamdaman ka o may mga gusto kang sabihin o may mga problema ka, you need to share din sa iba tao, no? Huwag mo lang sarilihin yung sitwasyon. Kasi may mga bagay na need to let go. May mga bagay na kailangan mo ring 1.0 to 2.0 version of you, no? And maging open ka raw. Hindi naman sa lahat ng bagay o sa lahat ng sitwasyon, di ba? May mga bagay lang na wag mong sarilihin, no? Yung mga bagay-bagay. Kasi, siyempre, mabigat yan. Kamusta ang money ni Capricorn? Money ni Capricorn this October. Kamusta po ang money ni Capricorn? Yung money mo, nasa action mo to. In your action. October. Siyempre, ate, minamanifest ko yan, no? Di ba? When it comes sa money mo, by this October, merong sitwasyon na mangyayari na kinakailangan mo maglabas ng pera. Bukod pa sa hindi naman kaya lahat to eh, bukod pa sa, halimbawa, yung every month, di ba, may binabayaran ka. Bukod pa dun. Pwedeng sa pilitan o kinakailangan, pwedeng ganun. May mangyayaring ganun. Siyempre, iba sa inyo, you try to make it balance yung situation mo o yung money mo by this October, no? Handun talaga yung manifestation. Kung dito sa sitwasyon mo, sabi ni Card kasi, nasa sayo na yung lahat. Alam mo paano mo palaguin yung sarili mo. Alam mo paano mo desisyonan at maging tama ang kapuntahan ng iyong pera, no? Ang sinasabi dito. Kaya nasa sayo na lahat para maging maganda at maglumago palalo yung pera mo, no? Kailangan mo na talaga is to control and balance yung situation mo sa pera mo. Yan, yung iba sa inyo is magkakaroon kayo ng, yun nga, mga hindi inaasahang bayarin
or mga may mga gagawin ka. Sana hindi ka mag-jungling, no? Sa iba sa inyo. Ingatan mo, mag-action ka dito, ha? You need to be very creative din. Huwag ka lang manifest ng manifest. Kasi manifest ka na manifest, paano mahuhulog yung bunga na yan? Diba? Kailangan mo dito is magbagong plano, bagong strategy, bagong pananaw sa kinabukasan. May mga bagay na kailangan mo magsakripisyo rin when it comes to your money. Balanse lang. Balansehin mo lang. Tao na nakukonek kay Capricorn. Vice versa tayo, Anong nararamdaman mo kay Capricorn? Ano ang intention mo kay Capricorn? Okay. Anong action mo kay Capricorn? Tandaan nyo palagi, vice versa. Parang hindi ko siya hinuhulog no? Anong action mo kay Capricorn? Capricorn, ano ang nararamdaman mo sa tao na to? Okay. Ang kanyang nararamdaman sa'yo is the Three of Cups. Tapos na to. Ano? Okay, nararamdaman niya sa'yo, Capricorn. Nararamdaman niya sa'yo, ano ka daw? You're a person na very loving, very supportive. Kumbaga, kung kayo magkasama nito, or nagkahiwalay man kayo, sabi niya dito, mabait yan si Capricorn. Sobrang mapagmahal. Supportive din. No? Yun nga lang, minsan talagang si Capricorn kasi parang meron siyang, either siya is busy, o kaya may mga hindi siya sinasabi sa akin. Parang may boundary siya. Yun ang sinasabi niya sa'yo, Capricorn. Si Capricorn kasi parang minsan may boundary, may sariling isip, may sariling mundo, may sariling, pwede rin na baka busy lang siya, kaya ganun, ano. Kumbaga, si Capricorn daw, parang, ewan ko, parang may pagka-stagnant situation. Yun ang nakikita ko sa kanya. Yun. Minsan, nararamdaman niya sa'yo, Capricorn. Minsan, sa iba sinyo, there's a breakup na talaga. Pero may mga point daw na minsan nagkakaroon siya ng disappointment sa'yo. Yun. Tsaka minsan, ang hindi niya daw maintindihan sa'yo, sa iba dito may third party to, sa nagkahiwalay. Kung nagkaroon ng third party dito, isa sa inyo hindi pa nakakapag-let go. Hindi pa. Kasi andun pa rin yung pag-iisip. Ganyan. Sa mga magkakasama dito, nako si Capricorn, ewan ko ba, minsan, hindi ko alam kung ano iniisip niya, parang marami siyang iniisip, parang kasi minsan hindi siya nagsasalita, ganyan. Minsan, hindi ko alam kung ano nararamdaman niya. Parang ganun. Yung nararamdaman niya daw sa iyo, Capricorn. Minsan, parang feeling niya, nalulungkot ka ba? Masaya ka ba? Anong nararamdaman mo? Ganyan. Parang minsan, siguro, handun yung point na malalim yung isip mo, ganyan. May nararamdaman niya sa'yo. Kung titingnan ko siya dito, oo, yun. Pero alam mo, palagi ka naalala nito. Kumbaga, maaari iba sa inyo is may anak, dalawa? Isa, dalawa, tatlo, ganyan. Yun. Parang andun yung sitwasyon na palagi ka naman doon niya nasa isip. Tingnan natin ang intention niya sa'yo. Oh. Okay, ang intention niya sa'yo. Kung kayo is magkahiwalay nito, intention niya sa'yo, ano? Gusto niya ng union. Gusto niya ng new beginning sa'yo, sa magkakahiwalay. Kumbaga, they manifesting you, ang sabi niya dito, pipilitin niyang ipaglaban ka, no?
sa situation na to, sa nakita ko dito. And then also, gusto niya uli ng partnership sa'yo, sa magkakahiwalay. New beginning and partnership. And sabi niya dito, susundin ka na daw niya. Gagawin daw niya yung lahat para sa'yo. Vice versa, kung kayo is in relationship, ang intention niya sa'yo, ano, ibibigay niya sa'yo lahat. Support, love, action, partnership, kahit na siya na lang daw yung masaktan, siya yung mahirapan, siya yung maghirap, basta, kumbaga siguro hindi mo napapansin, pero dito sa sitwasyon na to, or vice versa, dito sa sitwasyon na to, hindi yung sitwasyon na, kahit ako na lang masaktan, basta sa'yo, sa mahal ko, sa mga mahal ko, ganyan, ibibigay ko yung full of support ko. Ganyan. Love and support, sabi niya gano'n. Andun yung love and connection na to. Andun yung sinasabi niya, love and mahalaga. Ganyan. Gagawin daw niya yung lahat para magkaroon ng magandang growth or kasi habang tumatagal, kumbaga hindi yung, siyempre may mga point na na-disappointment, di ba? May mga point na nagkakaaway, hindi nagkakasundo. Pero andun yung sitwasyon na gagawin niya lahat para maging okay ang lahat. Para mag-success yung relationship na to. Sa mga magkakahiwalay, susundan ka nito. Kasi gusto niya uli ng communication sa'yo or gusto niya uli ng commitment and connection. Yun yun. Action niya sa'yo is 6 of Cups. Okay, action niya sa'yo. Sa magkakahiwalay, action niya sa'yo, gusto niya kausapin. Gusto niya ng new beginning sa'yo. Medyo may struggle situation sa kanya. Hindi ko alam ano yun. Maaring magulo lang yung isip niya o may pinagdadaanan siya na struggle. Kung siya is in a third relationship, mukhang ito ay nakatali doon. Maaring nagkakaroon sila ng hindi pagkakasundo kung nagkaroon ng third party, or pwede rin na kung may karelasyon na siya, ganyan, na iba, ganun din. There's struggle. No, ang nakita ko to. Action niya sa'yo, namimiss ka niyan, dreaming of you, naaalala niya yung nakaraan sa inyong dalawa, sa nakikita ko dito. And then, medyo delay, no, sa nakita ko dito, kasi hindi rin siya makapagsalita dahil sa struggle. Pero gusto niya ng renewal. Kumbaga, andun pa rin na itong tao na to is still naka-attach pa rin siya sa'yo sa nakikita ko dito. Baka mag-apology to sa'yo. Pero ang nakikita ko sa kanya, may mga tao or may tao na nagbibigay sa kanya ng payo. May nagbibigay ng payo na may nagbibigay ng support and payo sa kanya. Siguro bibigay ng advice, ganyan. So, nakita ko dito. Kung kayo naman is in relationship, ang action niya sa'yo, sabi niya dito, marami kasi siya iniisip, hindi ko alam bakit. Ang dami iniisip ng tao na to. Action niya sa'yo, they love you. Mahal ka, mahalaga ka sa kanya. Kahit na minsan talaga nag-aaway at hindi ka nakakasundo. Maliit man yan o malaki, tampuhan, kung ano man yan, ano. Kasi sabi niya dito na aware naman siya minsan sa relationship na ito. Kasi palagi kang nasa isip niya. Makita ko, action niya, palagi kang nasa isip niya. Ikaw o kung may anak kayo, family, palagi kang nasa isip niya. Mahalaga at mahal ka niya. Sa iba dito, there's an obsession ako nakikita. Sa iba sa inyo, aware naman there's sa feelings mo. I give you love and support, sabi niya dito. Kahit na minsan, kung umiiwas man siya o may mga bagay na hindi niya sinasabi sa'yo, ikaw lang yung nasa isip niya dito. Kumbaga, mahilig lang talaga siyang mag-isip o magmuni-muni o kumbaga, mag-isa, ganyan, alone time, mahilig lang talaga siya sa ganun. Kasi ko lang nasa utak niya, yun ang action niya sa'yo. Kaya, kung nababothered ka sa kanya, huwag ka mabothered sa kanya.
Eight of Wands, nararamdaman mo kapre ko sa tao na to. Uy, nararamdaman mo sa tao na to. Sabi mo, minsan parang tahimik siya. Maybe may iniisip siyang bagay-bagay o kumbaga malalim siyang mag-isip. Parang katulad mo rin. Nararamdaman mo sa kanya, yun nga, feminine, ganyan, feminine or malaling mag-isip. A person na tahimik or marami lang talaga siyang iniisip, no? Pagdating in the future. Ganyan. Nararamdaman mo din sa kanya, andito yung love, no? Andito yung saya, no? Sa magkakahiwalay dyan, kung ano man yan, baka vice versa sa inyo. Kung nararamdaman mo, Capricorn, sa tao na to, mahalaga. Sa magkakahiwalay dyan, gusto mo siya makausap uli no? Dito. Palagi naman kayo nag-uusap. Sa iba dito, nag-uusap kayo oh. May pag-uusap ako nakikita Kung kayo nagkahiwalayan, iniisip mo pa rin talaga siya na gusto mo ng pag-uusap o getting together sa tao na to. Sabi mo sa kanya, ang nararamdaman mo sa kanya, syempre, handun pa rin siya sa palagi yung pag nag-usap kayo, nag-uusap naman talaga kayo. There's a building situation, kumbaga, good foundation sa iba, stable foundation, there's a happy foundation, hindi yung pagpapahalaga. Kumbaga, sabi mo sa kanya, yung tao na yan, always thinking about in advance. Ang sinasabi mo, parang palagi siyang may plano. Yung sinasabi mo sa tao mo, parang palagi siyang may plano, parang palagi siyang may dinidesisyonan. Parang tahimik siya na may ginagawa siya. Alam mo yun, yung tahimik siya pero gumagawa siya, nag-a-action siya. Ganon ang nararamdaman mo sa kanya sa iba sa inyo. Marami siyang gustong gawin, marami siyang gustong aksyonan, marami siyang gustong asikasuhin, parang ganon. Parang marami siyang idea, kumbaga. Yan. Parang handin yung sitwasyon na gusto niya ng bahay, gusto niya ng apartment, gusto niya ng ganito, gusto niya ng ganyan, gusto mag-save ng money, gusto ng ganyan. Ayan. Parang sinasabi mo pala ipon din siya ng pera, ganyan. Kumbaga ay marami siyang idea and planning to pursue, no? Yun ang naiisip mo sa kanya. Tsaka pala isip. Arigato namaste, God bless.